So eto na mga kaibigan, dalawang player sa Barangay Ginebra na posibleng palitan ni Troy Rosario once na pumirma ng kontrata. Pag-uusapan natin yan. And bago yan kaibigan ko, palike and subscribe po muna ako, din pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Kapanapanibig nga po yung sinabi ni Troy Rosario mga kaibigan na naghihintay din po siya ng kontrata dito sa Barangay Ginebra. Sa part naman ng Barangay Ginebra mga kaibigan ay talagang matagal na nilang gustong makuha etong si Troy Rosario. As of now, alam naman natin si Troy Rosario naglalaro bilang forward nga po, no? At mapapakinabangan din bilang sentro. Pwede rin po kasi itong kapalitan itong si Japet Aguilar sa mga intense and crucial game. Ilang beses na po natin yung nakita sa kalidad po nitong si Troy Rosario. At dahil nga po nagkaroon ng conflict sa biglaang pagpasok ni Jody Vance at pagpirma ng kontrata dito sa Barangay Ginebra, ay nade-delayed po ngayon yung pagpasok nitong si Troy Rosario. So paano ko nasasabi siguradong pipirma ng kontrata itong si Troy dito sa Barangay Ginebra? Noon pa man inamin na ni Troy mga kaibigan na talagang gusto niyang makapasok o makapaglaro sa kanyang idol team na Barangay Ginebra. Pero ang pinakatanong po dito, sino yung posibleng palitan niya na player sa Barangay Ginebra? Kasi ang Barangay Ginebra loaded na rin po ngayon sa mga player, alam natin yan. Pero kulang sila ng big man or sentro na kapalitan ni Japet Aguilar. So dalawang player po nakita natin na posibleng palitan itong si Troy. Unang-una sa ating natapik nung nakaraan, eto nga pong si Isaac Go, no? Na alam naman natin bench player at hindi nagagamit mga kaibigan. Hindi rin masyadong nakakapagbigay ng depensa sa Barangay Ginebra, no? Hindi rin masyadong nabibigyan ng minuto ni Coach Tim Con. Pangalawa po mga kaibigan, eto nga pong si Raymond Aguilar na alam naman natin mga kaibigan na hindi rin masyadong nagagamit at lagi lamang pong nasa bench, no? At napakabihira ng appearance niya kasi hindi rin ganoon naging effective sa sistema nga po ni Coach Tim Con. Samantalang etong si Troy Rosario mga kaibigan, alam naman natin simula na naging free agent ito, ang dami na pong mga teams sa PBA ang naghahabol sa kanya, gusto siyang mabigyan ng kontrata. Number 1 na nga po dyan mga kaibigan ay etong SMB. Pero sa part ng SMB, baka hindi rin po pumirma ng kontrata dyan si etong si Troy Rosario kasi alam niya na loaded na sa mga star player ng SMB at hindi rin magagamit siya, no, bilang isang forward at naglalaro din bilang sentro. Kaya naman sa Barangay Ginebra yung sinasabi natin na pit na posibleng maglaro etong si Troy Rosario. May mga update o ano na nga bang lagay ng kanyang kontrata mga kaibigan. Ngayon po kasi hinihintay na lang talagang approval, no, itong si Kume dito nga po sa Barangay Ginebra, and then after nun pwede nang makapirma ng kontrata itong si Troy Rosario. Ang tanong, makakapaglaro ba si Troy once na makapirma agad-agad ng kontrata? Ayon na rin sa management po ng Barangay Ginebra mga kaibigan, hindi pa ito pwedeng makapaglaro as soon at hindi pa natatapos ang kontrata. Ito nga pong si Jody Vance. So si Jody Vance meron pong isang season na contract dito sa Barangay Ginebra, then after noon tapos na ang kanyang kontrata. Baka next season pa po makapaglaro itong si Troy dito sa Barangay Ginebra. Pero ang mahalaga, basta nakuha ng Barangay Ginebra, okay na po yan. Kinakailangan na lamang pag-aralan po nitong si Troy ang triangle offense at kabisaduhin po ang sistema ng Barangay Ginebra. So yun lamang ating update, and please huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more Barangay Ginebra updates. Maraming salamat po.